balita, matagal na pong ipinagbabawal ang hazing sa ating batas. Pero tila patuloy pa rin ito sa ilang eskwelahan. Nitong linggo, isang estudyante ang namatay matapos umanong ma-hazing. May report si Dante Perelio. Pasado alas 3 kahapon, nang dumating sa Onciano Medical Center sa Antipolo City, ang agaw buhay na lalaking nakilala sa pangalang Marvin Reglos, isang law student ng San Beda. Apat na hindi nagpakilalang lalaki raw ang nagdala kay Marvin gamit ang pulang Honda City. Kwento ng Antipolo City Police, sinubukan pa raw iligtas ng mga doktor ang biktima, pero makalipas ang 20 minuto, binawian na raw ito ng buhay. Nasa edad 20 hanggang 25 at may taas ng 5'6 hanggang 5'7 ang biktima, na ayon sa pulisya, biktima ng hazing. Braso niya, likod, hanggang paa, binti. Ito ay talagang may hematoma, yung kulay talong talaga, ube. Dalawang sospek ang nasa kustudiya ngayon ng mga otoridad na nakilalang sina Eric Castillo at Boji Yap matapos maabutan sa ospital na inaalamang kondisyon ng biktima. Pawang mga law student daw ang mga ito. Sinasabi nila na kakilala nila. Kaya ang ginawa ng pulis natin, in-invite sila dito para malaman ang identity ng victim. At during investigation, may mga text messages na nakita sa cellphone nila na kaduda-duda, kaya inimbestigahan na sila ngayon. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang dalawa, pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Kasong murder in relation to Republic Act 8049 o anti-hazing law ang isasampa laban sa dalawa, habang 15 John Does ang patuloy pang pinaghahanap. Ang kotse namang ginamit na panghatid sa biktima sa ospital, na-trace na raw ng mga pulis. Hanggang ngayon naman ay wala pa rin kamag-anak na nagpunta para kilalanin ang biktima. Kasalukuyang nasa Antipolo Funeral Homes ang labi ng biktima. Dante Perelio, GMA News.